Bago natin simulan ang Part 12, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Balikan natin ang Part 11 kung saan nakita ng ating bida ang hangal at nalaman niyang nakalaya pala ito sa mga kamay ng nag-iimbestiga at nagbayad ng 15 milyon na halaga upang makalaya lang, kaya't upang tumahimik ang hangal, tinakot ng ating bida upang hindi makapagsalita ng tungkol sa nakaraan. At makikita na natin ang C-City Subway, at makikita na natin ang entrance ng dungeon, at habang makikita rin natin ang mga hunter na naghihintay sa mga kulang pa nilang miyembro, at habang makikita na natin pagdating nila Cesar at ang mga kulang pang miyembro upang kumpleto ang kanilang grupo upang makapasok sa loob ng portal. At makikita na natin ang mga iba pang mga makakasama ng ating bida, na pinangungunahan ni Jotong. Siya ay isang level 3 barb or isang musekero, at nang dahil napansin niya na baguhan ang mga kasama ni Cesar, kaya't sinalubong niya ito ng isang pagbati, welcome sa grupong ito, at kasabay nito, pwede ko bang malaman pati ang talent nyo at pangalan? Kaya nagpakilala na ang ating bida, ako nga pala si Ye Ching, isang level 1 scavenger, at nagpakilala na rin ang hangal, ako nga pala si Chen Xingdian, isang level 1 mage. Kaya't biglang akbay nito sa ating bida, ganun pala lahat tayo dito ay isa lang basura, hindi natin kailangang pagtawanan ang isa't isa. Kung tutuusin, narito ang lahat upang ipagpalit ang ating buhay para lang sa pera, at wala nang hihigit pa doon, tama ba ako Ye Ching? At pahabol pa nito kasi meron akong minamahal sa buhay. Kaya napabulong sa isipan ang ating bida na habang tinitignan ang kanina pang English ng English high, naku, meron na naman pasaway sa mga grupo na ito. Anong klase bang team ito, binuo ng biglaan, kaya puro basura lahat? At muling nagsalita, hayaan mo pang ipakilala ko itong dalawa pa na makakasama natin. Bago ang lahat, kailangan natin magkaroon ng isang leader para sa gagawing isang maliit na grupo, at pahabol pa nito, ako ay isang level 3 bard at tingin ko ako lang ang pinakaangkop para sa pagiging leader, at kaya't dahil sa sobrang yabang ng nagsasalita sa harapan ng ating bida, kaya't tinignan na lang niya ang dalawa pang miyembro. Kaya makikita na natin si Lao Zu, isang level 2 healer at warrior na level 3. Kaya't nagsalita ang healer, dahil nakikita ko naman na isa ka sa mataas na level sa ating grupo, kaya susunod ako sayo. At nagsalita na rin ang warrior, sumasang-ayon ako dahil wala naman akong ibang maisip pa. Kaya't sumingit na sa usapan si Cesar, meron akong sasabihin bilang karagdagan sa amin na pangunahing miyembro ng Blood Oath ay nagkaroon ng 5 miyembro na sasali sa amin sa oras na ito. At nagsalita na ang isa pang miyembro ng Blood Oath, huwag kayo magsalita ng basta-basta na akala ningo na kayo na ang mataas, at pahabol pa ng isa, hindi tulad ng iba nating mga miyembro, kayong lahat ay isa lang pain para maiwasan mamatay ang aming totoong grupo. Kaya makikita natin ang ating bida na nakatahimik lang at nakikinig. At makikita natin na inangat ni Cesar ang susi na gagamitin sa portal upang makapasok tayo, at kayong lahat dapat niyong malaman ang dungeon na ito ay isang nakakalitong dungeon, at sa bawat kwarto dito ay mapanganib dahil sa sobrang daming trap, kaya't mag-ingat kayong lahat, at ang ibibigay ko sa inyong utos, dapat niyong mahanap ang tamang daan upang malaman natin ang boss room, at kung malaman niyo ang tamang daan, dali-dali kayong bumalik sa main team upang sabihan kami na intindihan niyo bang lahat. Kaya't sinusian na ni Cesar ang dungeon portal para makapasok na silang lahat. Pabulong pa nitong nasabi, wala naman akong inaasahan sa inyong lahat dahil lahat kayo ay walang talento upang makalaban sa mga mas pinalakas na monster, at alam ko magtatakbuhan lang kayong lahat. Kaya't tawa ng tawa si Cesar. Kaya't makikita na natin ang pagbukas ng portal, at pahabol pa ni Cesar, kung gusto nyong kumita at makuha ang iba pang ganting pala, kailangan nyong mabuhay, at kung isa lang matira sa inyo lahat ng ganting pala na makukuha ng ibang miyembro ay makukuha ng isang mga kasurvive sa inyo, at kung walang matitira sa inyo, lahat ng inyong ganting pala ay mababaliwala at mapupunta lahat sa amin. Kaya't napaisip ang dalawa. Kaya tinanong na ng warrior ang healer, Lao Zu, okay pa ba ang buhay mo, kaya pa ba nating tumagal sa dungeon? At napaubo ang healer. At nang dahil sa tagal ng pagpoproseso ng kanyang isip sa mga narinig niya kay Cesar, napasabi ito sa kanyang sarili na kailangan niyang mabuhay dahil meron siyang 4 na anak at naghihintay sa kanya upang makabalik sa kanilang bahay at sabay-sabay silang kakain lahat.
Kaya't napabuntong hininga na rin ang warrior. Ang aking asawa ay may malubhang karamdaman at nangangailangan ng pera parang gumaling, kaya't nandito ako kahit sobrang hirap at nakasalalay ang aking buhay ay gagawin ko para sa aking asawa. Kaya't makikita na natin ang ating bida pinangunahan ang team sa pagpasok sa portal at kasabay nito ang pagtaas ng kamay ng Barb Let's Go. Kaya makikita na natin ang healer at warrior na nag-uusap bago pumasok sa portal. Napapansin mo yung bagong miyembro kaya't napasagot na ang healer, hindi ka nanas-anay lagi naman tayong meron mga bagong nakakasama. Kaya makikita na natin ang bida na sobrang nagagalak sa mga pwedeng mangyari. Hindi ibig kong sabihin yung nasa harapan natin na baguhan napapansin mo ba sa kanya napaka-relax lang yung tignan na hindi natin mapapansin ang takot sa kanyang pagmumukha. Kaya makikita na natin ang grupo ng ating bida na nakapasok na sa loob ng dungeon, at napaturo ang healer kung saan sila dadaan. Kaya makikita na natin ang Barb na nagtanong sa mage, wala ka bang nakikita kahit isang halimaw dahil sa sobrang layo na ng ating nalakad, kaya't makikita na natin na sobrang natatakot ang mage at napasabing wag mo nang sabihin yan baka meron pang lumabas talaga dahil sa tanong mo. Kaya't napatanong na rin ang healer bakit ganun palamig ng palamig. Kaya napasagot na rin ang warrior kaya nga nararamdaman ko rin ang pagbaba ng klima lalong lumalamig habang lumalayo tayo sa dungeon na ito. Kaya't makikita na natin ang tumatayong captain ng kanilang grupo na habang sobrang giniginaw. Kailangan ko na ata magsuot pa ng jacket dahil sobrang ginaw at upang mapanindigan niya ang pagiging captain nagsalita siya na magpatuloy lang tayo maglakad. Pero habang sinasabi niya ito meron nag-activate na trap dahil sa kanyang pabayang paglalakad. At dahil sa sobrang bilis ng pakiramdam ni Yeching siya ang unang nakapansin ng nag-activate na trap, na habang makikita na natin ang captain na sobrang chill lang habang naglalakad na hindi niya alam na mayroong pabagsak na trap patungo sa kanya. Kaya dali-daling pinitik ng ating bida ang isang bagay patungo sa ulo ng captain at nang dahil doon nakaiwas ito sa pabagsak na malaking palakol patungo sa kinakatayuan ng kanilang captain. Kaya't napahawak sa ulo ang kanilang captain array ang sakit ano yun kaya't tinignan na niya kaagad ang kanyang mga kasamahan at kasabay nito ang pagbagsak ng malaking palakol kaya siya nabigla sa nakita niya. Kaya habang hinihimas pa ng captain ang kanyang ulo napatanong siya kung ano ang nangyari, kaya't sinigawan ng mage ang kanilang captain hindi mo ba nakita na inapakan mo yung trap kaya ito nag-activate ng gigigil ako sayo ang tanga mo, kaya't napatanong na ang ating bida sa kanyang sarili paano siya nabubuhay hanggang ngayon dahil sa mga pinapakita niyang galaw na hindi pinag-iisipan. Kaya't makikita na natin ang captain at napasabing ang swerte ko talaga muntik na akong madali ng mahihinang klaseng trap dito sa dungeon pagyayabang nitong sinabi. Kaya dahil sa narinig ng ating bida at ng mage halos lumabas na ang buong kaluluwa nila upang bugbugin ang kanilang captain dahil sa kayabangan nito. Kaya muli nang naglakad ang kanilang captain okay kayong lahat dyan tara na ipagpatuloy na natin ang ating paglalakad. At habang makikita na naman natin ang isa pang activate na trap at nang dahil dun naaasar na ang ating bida at napansin din ng mage ang pag-activate ng trap. Kaya't dahil sa pagtunog sa sahig at pagtunog ng kanyang itaas na palingon ang captain at nabigla na naman sa lahat ng kanyang nakikita. Dahil makikita natin ang maraming pabagsak na parang malalaking uod patungo sa kanyang kinakatayuan. Kaya makikita na natin ang pagkaripas ng takbo ng kanilang captain pabalik kung saan nakatayo ang kanyang mga kasamahan, at ang makikita natin pagbagsak ng napakaraming malalaking uod. Kaya't nilapitan na ng warrior at healer upang malaman kung ano ang mga nalaglag, anong tingin mo buhay ba ang mga bagay na ito? Kaya't habang tinitignan ng warrior at healer kung ano ang kanilang nakikita bigla na lang lumabas ang dalawang matalim na bagay galing sa nalaglag na trap kaya't nabigla ang dalawang hunter sa kanilang nakita. Makikita na nating ang sobrang daming gagamba. The Monized Spider Level 5 ito ay isang elite demon insect at ito ay isang mapanganib dahil sa tinataglay nitong malakas na kamandad. Kaya't napasigaw na ang kanilang captain bakit sa dami-daming lalabas na monster bakit ang kinakatakutan ko pa at kinakasuklaman na insekto at ito ang pinaka nakakakilabot para sa akin.
At nang dahil sa nakita ng mage ang lahat ng monster dali-dali siya nagpakawala ng isang pangmalawakang atake gamit ang apoy. At habang makikita natin ang mga pinakawalang pag-atake ng mage patungo sa mga elite spider at nang dahil sa mababang level ng mage hindi ito tumalab sa mga elite spider bagkus lalo silang nagalit sa ginawang atake ng mage. Kaya't makikita na natin ang healer na bigla sa kanyang nakita at napasabing hindi uubra ang mga simpleng pag-atake sa mga katulad nitong elite monster. Kaya't napasabi na rin ang mage na kakabuwisit naman, kaya't nagsalita na ang warrior hayaan yung subukan ko kung uubra ang aking atake sa mga yan. Kaya't makikita na natin ang warrior na nagbigay ng malawakang slash attack patungo sa mga elite spider. At habang makikita natin ang pagtalsik ng isang elite spider. At ang isang tumalsik na elite spider ay napunta sa harapan ni Ye Qing, kaya tinignan lang niya ang elite spider sa harapan niya na parang hindi siya nababahala dito. Kaya't nang dahil sa hindi pagpansin ng ating bida, sa elite spider dali-dali nitong kinagat ang paa ni Ye Qing kasabay nito ang system 0 damage dealt kaya nagulat ang elite spider dahil wala lang siyang naibigay na pinsala sa ating bida. Kaya't nang dahil sa ginawa ng elite spider sa ating bida dali-dali niyang inapakan ang elite spider na parang lamok na walang pinapakitang emosyon upang hindi siya mahalataan ng kanyang mga kasamahan. At kanina pa palang tinitignan ng mage ang ating bida. Sobrang yabang naman nito sa pagpaslang ng isang elite spider at pahabol pa nito. Ang isa pang nakakabilib sa taong ito siya ay mayroon ability ng isang skill stealer, pero sa loob-loob ng ating bida ay sobra siyang nandidiri sa kanyang ginawa na pag-apak sa elite spider. Kaya't makikita na natin na lumabas na ang system recyclable demonized spider found, would you like to recycle it? Kaya't sinabi na ng ating bida sige kunin mo na kasabay nito ang system nakakuha ka ng isang attributes point. Kasabay nito ang paglitaw ng bagong system cards Arcane Quenching Poison obtained, when the weapon hits a target it will be accompanied by poison effect it will cause 60% of the weapon damage within 6 seconds if the attack causes a critical hit the total damage will be increased to 120% of the weapon damage. Requirement agility value 25 this item is blade type which is mutually exclusive with vampire types. Kasunod pa nito ang isa pang system arcanes are an additional type of ability that can be used on items and equipment. After isang use the arcane will disappear in the target item or equipment will begin the strengthening effect of the arcane until it is destroyed. Arcanes have fusion characteristics. Kaya't napasabi ng ating bida habang makikita natin ang pagsasama ng dagger ng ating bida at ang arcane cards mukhang hindi lang skill cards at job cards ang makukuha ko mula sa mga recycling corpses kung hindi ang mga kakaibang cards na nanggagaling dito. Kaya't dahil sa sobrang busy ng ating bida sa kanyang ginagawa na pag-fusion ng dagger, nagsalita na ang warrior na nagtatank ng mga elite spider ano pang tinutunga-tunganga mo dyan baguhan kung ayaw mo kaming tulungan sa pagpigil ng mga ito tumakbo ka na lang at iligtas mo ang iyong sarili kaya't napatingin na si Ye Qing. Kaya't napabuntong hininga na ang ating bida habang nilabas niya ang bago niyang dagger na may bagong skill na nakakamatay na poison. Eto na tutulong na ako at pabulong pa nito sa kanyang sarili susubukan ko nga ang aking bagong nakuwang abilidad ng aking dagger. Kaya't makikita na natin ang bagong itsura ng dagger habang naglalabas ito ng kakaibang aura, at makikita natin na kumakaripas ng takbo ang kanina pang yabang ng yabang sa ating bida habang hinahabol siya ng elite spider. Kaya't napainto na ang kanina pang takbo na captain ng grupo ng ating bida at napaisip bakit ba ako takbo ako ang may pinakamataas na level na bard bakit ba ako natatakot sa mga ito. Kaya't dahil sa paghinto ng captain nakitang magandang pagkakataon ng elite spider upang umatake patungo sa kinakatayuan ng bard, at makikita rin natin na dali-dali din niyang nailegan ang pinakawalang atake ng elite spider. Kaya't naging seryoso na ang captain ng ating bida at napasabi sa kanyang sarili ang aking kakayanan ay hindi lumaban pero ang aking kakayanan ay makapagbigay ng isang pangmalakasang buff para sa pangkalahatan. Kaya't nilabas na ng captain ang kanyang pangmalakasang aura kasabay nito ang paghawak niya sa mic,
Dahil nasa masyadong delikado ang aming sitwasyon, kailangan ko munang ibigay ang isang life reserving buff sa aking sarili. Kaya't makikita na natin ang pagkanta ng Captain Yu. Ako ay isang eleganting bard sa panahong ng labanan sa bawat segundo. Dapat kong paalalahanan ang aking sarili na maging banayad ako at wala akong pakialam kung ano ang dulot ng araw na ito. Kayong lahat ng mga Elite Spider, wala kayong magagawa sa akin, lalong-lalo na dahil nasa territory ko. Kayong lahat kayo ay mahuhuli ng walang kaawa-awa kasabay ng pagturo nito sa Elite Spider sa kanyang harapan. Kaya't makikita na natin ang ating bida na parang tanga habang tinitignan niya ang kanilang captain. Ano ang pinaggagawa nitong isang ito? At habang makikita natin ang captain na nakatingin sa Elite Spider habang kumakanta ng bla bla na parang tanga. Kasabay nito ang paglabas ng system that targets strength and success, kaya't lalong lumakas ang Elite Spider dahil sa pagbigay sa kanya ng malakas na strength at makikita natin pagsigaw ng Elite Spider na sobrang lakas. Kaya't kumaripas na naman ang captain habang naiiyak sa kanyang nagawa. Bakit sa sobrang dami ng aking bibigyan ng buff, bakit sa Elite Spider pa? Dahil ba nakatingin ako dito? Kaya't makikita na natin ang captain na sobrang kinabahan dahil sa kanyang nakita at napaisip ito. Hanggang dito na lang ba ang aking buhay, katapusan ko na ba? Kaya hinintay na lang ng captain ang kanyang kamatayan dahil sa kanyang nagawang kamalian habang makikita na natin ang Elite Spider patungo sa barb. Kaya bago pa mahuli ang lahat, dali-dali nang gumalaw ang ating bida, at makikita natin ang bagong talam ng dagger ng ating bida. Hindi na namalayan ng Elite Spider ang pagkahiwalay-hiwalay ng kanyang katawan dahil sa ginawang atake ni Ye Qing. Kung nagustuhan nyo ang aking video, maaari nyo ba akong tulungan sa pamamagitan ng pagpindot ng subscribe at ang bell button upang ma-update kayo sa lahat ng video na ating gagawin? Maraming salamat po.